Isang Gibson Les Paul, libu-libong kanta, pero bakit ang presyo, parang luha sa sakit para sa mga netizens? Kamakailan lang, naging maugong ang pagbisita ng iconic band na Aegis sa shop ni Boss Toyo. Ang dala nila ay ang mismong gitara na ginamit nila sa kanilang mga world tours. Pero ang usapan na dapat sana ay pagkilala sa legacy, nauwi sa matinding diskusyon sa social media dahil sa napagkasundo ang presyo na 50,000 piso. Sa mundo ng mga musikero, ang Gibson Les Paul ay itinuturing na Holy Grail, depende sa model at taon. Ang brand new na Gibson ay naglalaro sa 120,000 hanggang 130,000 piso pataas. Ito ang gitarang naging boses ng Aegis sa likod ng mga hit songs na kinagisnan natin. May soul, may kasaysayan, at higit sa lahat, may pirma ng banda. Pero paglapag ng pera sa lamesa, marami ang napataas ang kilay. Ayon sa mga netizens, masyadong binabaan ng halaga at presyong Epiphone lang ang ibinayad sa isang tunay na Gibson. Marami ang nadismaya dahil para sa mga fans, ang halaga ng gitara ay hindi lang kahoy at kwerdas, kundi ang dugong ibinuhos ng Aegis sa bawat kaskas nito. Kung susuriin ang kabilang panig, bakit nga ba 50,000 lang? Una, ang kondisyon ng gitara. Makikita sa vlog na ito ay road-worn o bugbog na sa gamit dahil sa rami ng concerts. Bagamat may character, malaki ang bawas nito sa market value kung hindi ito pasok sa vintage category. Pangalawa, kailangang tandaan na ang Pinoy Pawn Stars ay isang negosyo. Ang buy and sell ay nakadepende sa kung magkano ang handang bitawan ng seller at handang ipusta ng buyer. Sa huli, ang Aegis pa rin ang nag-decide, sila ang may-ari at sila ang may karapatang magtakda ng halaga ng kanilang alaala. Maaaring mura ang presyo nito sa papel, pero ang musikang dinaloy nito sa ating mga puso ay kailanman ay hindi matatawaran ng kahit anong halaga. Kilalanin natin ang nag-iisang lalaki sa grupo at ang lead guitarist ng iconic rock band na Aegis, walang iba kundi si Ray Abanoja. Kahit na ang magkakapatid na sunot ang madalas nating makita sa harap, si Ray ang nagsilbing pundasyon ng tunog ng Aegis simula pa noong 1990s, tubong Southern Leyte sa Visayas si Ray. At talaga namang nasa dugo nila ang musika, ang kapatid niyang si Celso Abanoja ang henyong sumulat ng mga kantang tumatak sa atin gaya ng Luha, Halik, at Basang-basa sa ulan. Bago sila sumikat dito sa Pilipinas, nagsimula muna sila bilang mga entertainer sa Japan. Dati, ang pangalan ng grupo nila ay Aegis Sound Trippers. Noong 1998, bumalik sila sa bansa, pumirma sa Alpha Records, at doon na sila tinawag na Aegis. Bakit nga ba special si Ray sa banda? Signature sound, ang kanyang Euro-rock guitar style ang nagbigay ng bagsik sa mga power ballads ng grupo. Songwriting legacy, siya na rin ang nagpapatuloy sa paglikha ng musika para mapanatili ang hugot na tatak ng kanyang yumaong kapatid na si Celso. Musical family, ang anak niyang si Marco Abanoja ay vocalist naman ng indie band na Kahel, kaya tuloy na tuloy ang legacy ng pamilya nila, sa dami ng album na nagawa nila, mula sa Halik, 1998, hanggang sa Back to Love, 2013, nananatiling aktibo si Ray sa pagtugtog para sa mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Kayo, sa tingin niyo, presyong kaibigan o presyong nakakainsulto?